panalo yung kandidato ko sa pagpangulo sa Amerika. Makikita niya, Mr. Maravillas, Trump ka. Trump man talaga po ako. Si Trump kasi, mga kababayan, is a believer, a Christian believer. Matino yung pag-iisip, yung mga DDS. Tuwang-tuwa kasi si Trump daw ang sinusupport si Digong. Sinusupport ni Trump si Digong nung panahon ni Digong. Kasi magkasabay sila na naging Pangulo. Normal yan. Pero ngayon na hindi na po Pangulo si Digong, alangan man ang isusupport niya. Si Digong, nawala naman sa posisyon. Nawawala na talaga kayo sa sarili ninyo. Yung ating Pangulo nga po, mga kababayan, nagpaabot na ng kanyang congratulatory message nang malaman niya, mga kababayan, na si Trump ay siyang nanalo. Kahit yung ating Pangulo, busy-busy rito po sa amin, pang-apat na beses na yata na bumisita yung ating Pangulo. Na-invite ako ng Palasyo Malacanang, mga kababayan, to cover the event para sa distribution ng mga ayuda for farmers, fisher folks, and families. Dito po ginanap sa neighborhood lang namin. Napakalapit dito sa lungsod ng Legazpi. But anyway, so pag-usapan po natin kasi si Bato, nag-congratulate din po kay Trump, tinawag pang kumpadre. Nagninong kayo sa kasal? Talaga niya, Mr. Maravillas, masyadong ipal si Bato. Number 1 ipal po. O ngayon, yung amo niya, mga kababayan, si Digong, bumahag yung buntot, nag-decline po na mag-attend sa Quadcom hearing ngayong araw na to, ngayong umaga. Tama yung ating propesiya, mga kababayan. Matapang lang si Digong, mga kababayan, doon sa kaya-kaya niyang ibuli. Pero yung Congress po, nanindigan. Hindi namin anyayaan yung pambabastos ni Digong. Pag siya niya pumunta, natakot po si Digong. Ayan po, pagkatapos, tinawag na bias yung Congress. Duterte declines House Quad Committee hearing on drug war, cites bias. So, kinonfirm lang po, mga kababayan, ni Digong na nag-attend siya doon sa Senado. Kasi alam niya, marami sa mga senador, kakampi niya. Kung bias yung mga senador, pabor sa kanya, okay siya, mag-attend siya. Pero dito po sa Congress, alam niyang hindi niya kakampi. Ayun, bumagang buntot ni Digong. Paya ngayon yung mga DDS na nagsasabi na maisog yung kanilang leader. Di ba? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento, mga kababayan. Yung ating Pangulong Bongbong nagpaabot na rin ng congratulatory message.
kay President Trump, President-elect Trump, Donald Trump ng Amerika. So ito yung kanyang statement. President Trump has won and the American people have triumphed. I congratulate them on their victory in an exercise that showed the world the strength of American values. We look forward to working with President Trump on a wide range of issues that will yield mutual benefits for two nations with deep ties, shared belief, and common vision, and a long history of working together. Yan po si Donald Trump, mga kababayan, sa coverage po ng Fox News. Thank you very much. Wow. Yan po yung nasambit na unang bulalas, mga kababayan, ni Donald Trump. Thank you very much. Wow. Na-overwhelmed, mga kababayan, si Donald Trump sa matinding suporta ng mga Amerikano. Yung mainstream media, they're predicting na mananalo si Kamala Harris. Pero may pitch yung labanan. Pero yun ang prediction nila kasi makademokrat yung karamihan po sa mga nasa mainstream. You see, ang nakuha po ni Trump, lumampas pa sa 277 po. 226 lang si Kamala. Yung nakuha ang electoral votes, mga kababayan, hindi makapaniwala yung mainstream. You see? O ngayon, yung mga makadigong dito, barkada kasian yan ni digong si Trump. Sabay post, mga kababayan, ng mga pictures noon na magkasama. Pati si Bato po, umipal na. Tinawag pang kumpadre si Trump. Kumparing Donald Trump daw. Kung sino po yung presidente ng Pilipinas. Nandoon ang ating best friend na Amerika. So every American leader, Democrat or Republican po, hindi na po nababago ang strong relationship ng Pilipinas at ng Amerika. Kaya immediately, yung ating Pangulong Bongbong, kasi siya po ang Pangulo, nananaginip lang kayo na si Digong pa yung Pangulo. Hindi kayo makamove on. Siguradong lalo na lalakas pa, mga kababayan, at pabor sa atin kasi si Trump po, ayaw niya sa pinagagawa ng China. So, favorable po ang pagkapanalo ni Trump sa issue ng West Philippines natin dito. Naintindihan na ninyo? O ngayon, balikan natin yung statement ng ating Pangulo. Tama itong sinabi ng ating Pangulo. I am hopeful that this unshakable alliance, tested in war and peace, will be a force for good, blazing a path of prosperity and amity in the region and on both sides of the Pacific. This is a durable partnership to which the Philippines is fully committed because it is founded on the ideals we share, freedom and democracy. Isa totoo lang po, si Biden po, si Kamala Harris, saka si Biden po, left-leaning po sila. Left-leaning po. Kala ninyo, Democrat, for democracy sila. Left-leaning po ang ideals nila. Mas maayos po ang posisyon ni Trump. At maganda si Trump po, believer po siya. A true friend of Israel, mga kababayan. And because of the election ni pagkapanalo ni Trump, maraming nagkapag-asa na maayos yung sigalot sa mundo. Including ito pong nangyayaring Russia-Ukraine war. And of course, the ongoing Israel and Iran war. Magaling po si Trump So sabi po ni President Bongbong Marcos, I have personally met President Trump as a young man. So I know that his robust leadership will result in a better future for all of us. Congratulations, President Trump. Mas malalim po ang pinagsamahan ng mga Marcos tapos si Trump. Yung Trump Tower po, yung kay Kwan yun. Binili, mga kababayan, sa Marcos ni Trump, yung Trump Tower. Naintindihan na ninyo? Kaya magkakilala po personal si Trump at ang Marcos family.
Nakita ninyo itong old photograph mga kababayan ni Mrs. Imelda Marcos at saka ng bata pang si Donald Trump. You see? Huwag kami mga DDS at bato. Malabo po. Malabo yung inyong mga pangarap. Ayan po. Published by 31 Million Movement, Donald J. Trump with former First Lady Imelda Marcos. This photograph was taken in 1990, post-EDSA in the United States. At the time, Trump was 44 years old and Imelda was 61 years old. 78 years old mga kababayan nitong si Trump. Sabi the oldest president na nanalo sa kakaibang kakaibang pagkakataon kasi natalo muna siya, hindi magkasunod. 45th president, yung re-election na bid niya, sabi nga po ni Trump, ninakaw man lang niya ni Joe Biden. Ang panalo man talaga po noong 2020 presidential election, hindi man po si Joe Biden, dinaya po ni Joe Biden. Na smart magic din po. Malinaw na ang panalo si Donald Trump. Kaya lagi ginayaan na lang po. Never surrender mga kababayan si Donald. Ngayon, na-reclaim niya. 47th president. This is first in the history mga kababayan in 120 years history ng Amerika. Sabi po sa mga reports na nagkaroon tayo ng ganitong presidente, natalo, pagkatapos nanalo uli, na-reclaim niya yung throne, yung pagiging pangulo ng Amerika. Kaya yung naging bulalas po sa kanyang speech ni Donald Trump, thank you very much. Wow! Ganon na talaga yung opening remarks, mga kababayan. Si Kamala Harris po, nag-concede na rin po. Kagabi, inintay siya doon sa kanilang headquarters. Hindi nagpakita si Kamala. Nag-uwian yung mga supporters niyang luhaan, mga kababayan. Siyempre, baka hindi pa kaya ng emotions ni Kamala. Pinalampas niya muna yung kanyang emotions. Alangan man, mag-appear siya sa public na luhaan. Di ba? Ngayon, nag-appear na rin siya. Naka-recover na ng kanyang composure. Yan o. Kamala Harris concedes election to Trump but vows to fight on. Ganun na talaga mga kababayan yung eleksyon. O ito, yung ipal na senador ng Pilipinas, senador Senador ni Digong, tinawag na kumpadre siya, no? Sinupalpal si Bato ni Benji Contreras kasi nagyayabang si Bato. Pwede na niya akong bumisita uli sa Amerika. Kinancel kasi yung visa niya. Sabi ni Benji Contreras, isang Marcos loyalist, feeling niya ni Bato, mabibigyan daw siya uli ng US visa dahil nanalo si Donald Trump bilang Pangulo ng US. Mukhang may sakit na rin ng kalimot itong si Bato. For your information, pinag-cancel ng US ang visa ni Bato noong January 2020 kung saan ang Pangulo ay si Donald Trump. Dahil ang term niya ay mula January 20, 2017 hanggang January 20, 2021. So anong pinagsasabi nitong si Bato na mabibigyan uli siya ng US visa ngayong uupo bilang Pangulo ng US si Trump? Ito yung ebidensya ni Benji, pinost niya. Oh. Yan sa report mga kababayan. US revokes visa of Philippines drug war police chief Ronald De La Rosa led forces that killed numerous drug suspects. Yan o. January 22, 2020. Assuming si Bato. No, ito yung pag-assume ni President Donald Trump noon, January 20, 2017 to January 20, 2021. O ngayon, sa pagkapanalo niya, January 20 siya ma-assume, 2025. Yung second term niya mga kababayan na naputol, kaya 47th president siya. Congratulations sa ating mga maka-Trump na mga OFWs dyan sa Amerika. OFWs, mga Filipino-Americans. Pati tayo kasi friend natin yung Amerika mga kababayan. Parehas kasi yung ating values with America. Democracy and ideals ng mga Pilipino parehas ng sa Amerika. Kaya mas mahal natin yung mga Amerikano
kaysa mga Chinese. Mga Chinese po dito, pinaghabol na po kasi involved sa mga sindikato. Involved sa pugo at paniniktik sa ating bansa. Huwag kami ba to? O ngayon, mga kababayan, punta tayo dito sa biglang bumahag ang buntot. Si Digong. Biglang atras. Ako sa tingin ko po, mga kababayan, wala man talaga pong Kaya nga, ang nagsulsul noon na magpaimbestiga sa Senado, magsagawa ng parallel investigation yung Senado. Si Digong man lang po ang nagsulsul niyan, sigurado. Sinulsulan yung dalawa niyang senador, si Bongo pagkatapos si Bato, para siraan mga kababayan yung Congress investigation. Yung Quadcom hearing, mga kababayan, siraan. Hindi ninyo yun, hindi ninyo magagawa yun. Mas may tiwala ngayon sa Congress ang mga mamamayang Pilipino kaysa sa Senado. At kitang-kita po na mas magagaling yung ating mga congressmen kaysa sa mga senador. Ang magaling lang dyan sa Senado po, nagpapakita ng paninindigan. Si Risa Ontiveros, the rest po, lahat lapdog po ni Digong. You see? At kasi po, pati po sa proceedings, mas magagaling po sa parliamentary procedures, parliamentary rules, yung ating mga congressmen, mas maayos, mas matatalino, maraming bright mga kababayan kasi maganda yung edukasyon nila. Karamihan sa mga congressmen natin, mga abogado at mga abogadong hindi po basta-basta. Makikita po ninyo sa kanilang sa kanilang pagtatanong sa interpellation po, malayo sa quality ng mga pagtatanong. Mas malalim po at maayos magtanong. Parang nasa court litigation po sila. Itong ating mga congressmen, lalo na itong mga members ng Quadcom, kaysa yung mga sa Senado po, parang nag-uusap sa palengke. Lausi? Kaya iya po. Kasi basta't sikat na lang, artista, sikat, nananalo po dyan sa Senado. Naging kiko-kiko po yung mga Senate investigation. Naging katatawanan kayo dyan. Tama pa? Kaya takot si Digong, bumahag yung buntot po. Nawala yung angas. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, Duterte declines House Quad Committee hearing on drug war, cites bias. Ngayon sana, mga 9 o'clock or 10. Former President Rodrigo Duterte has declined an invitation to attend the Quad Committee hearing on extrajudicial killings related to his administration's drug war, questioning the integrity and impartiality of the inquiry. Question pa yung integrity and impartiality. Mas may integridad yung Congress po at impartial kaysa sa Senado. Kasi wala siya ritong kaalyado. Pero yung Senate investigation na nagpatawag doon, ang resolution, si Bongo, pagkatapos si Bato, yun ang hindi, walang integridad. Yan ang close na bias, mga kababayan. Por favor, sa kanya, saan ka nakakita na yung nagpatawag ng investigation, kasama sa dapat imbestigahan? Investigate myself. Kaya sabi ng isang abogado, ito anyang ginawang pagpapaimbestiga ni Bongo at saka ni Bato para anyang maiantulad natin sa magnanakaw, sa bangka robber, na matapos pag nakawan yung bangko, sila pa yung mag-iimbestiga. Yung magnanakaw mismo, yung nagnakaw sa bangko, sila yung mismo mag-iimbestiga sa kanilang ginawang pagnanakaw. By analogy, yun ang lumalabas, mga kababayan. Walang walang kahihiyan man lang, delikadesa, nang dapat sana nag-inhibit sila. Hindi man dapat sila yung nag-initiate niya. O kung totoo, alimbawa, gusto nilang sila yung mag-post ng investigation, pero dapat wala sila doon. Na sila pa magtatanong. Di ba? Sa husgado, hindi yan po pwede. Kahit nga po sa mga companies, pribado, pag may mga na-discovering anomalya,
yung mga involved na tao, sinususpend mo na. Kahit sa local government, ganon. Preventive suspension. Para hindi niya ma-influence, mga kababayan, yung investigation. Kaya nga tayo, kini-question natin yung leadership ni Chis Escudero kung bakit niya hinayaan na magpresente po, mag-attend sa Senate investigation, itong si Bato at saka si Bongo, na ang involved mga kababayan, yung dating Pangulo na amo nila at pati sila isinasangkot sa AGK, sa war on drugs po. Inayaan po ni Chis Escudero. Nasira tuloy yung imahe ngayon ng Senado. Nagkamantsa. Buti na lang nandyan si Risa Ontiveros. You see? O ngayon, dito sa Congress, ito yung masasabi nating impartial. Totoong impartial. Binabaliktad ni Digong yung lahat, tapos nilabel niyang bias yung Congress. Bias po sa inyo kasi hindi ninyo madidiktahan, hindi ninyo kaalyado. Ang gusto ninyong mag-imbestiga sa inyo, kasama ninyo. Sino man maniniwala sa result ng investigation na ang nag-imbestiga, kasama mo? You see? Hindi siya magiging credible. Sabi ng Congress, hindi niya kami titigil. At yung mga pagmumura, pambabastos ni Digong, hindi namin hayaan. Kaya siguro po, bumahagang buntot. Sigurado, mapipilitan po mga kababayan yung ating mga congressmen, lalo na po si Benny Abante. Pastor yun eh. Hindi mo yun kayang sindakin. Siya mismo yung Chairman Committee on Human Rights. Isa-cite in contempt siya. Baka ipakulong pa siya doon sa Congress. O ngayon, ito yung ating advice dyan sa Congress. Huwag ninyong ayaan na bastusin kayo ni Digong, isnabin kayo. Pag patuloy siya na i-ignore niya yung inyong invitation po, ipakontempt ninyo. Itulad ninyo kay Harry Roque at saka kay Pacquiao, wanted siya ngayon. Ang mag-iimbita sa kanya, yung police na mismo, tukhang. Di ba? Yung kanyang tukhang policy noon, i-apply ninyo sa kanya. Kakatukan ninyo sa bahay, tapos na isi-serve yung arrest order para iharap mga kababayan sa pagdinig ng Congress. Huwag ninyong ayaan na pinaglalaroan kayo ni Digong. Pinaglalaroan kayo, hindi nila kayo nire-respeto. Anong rason na irespeto ninyo siya? No one is above the law. Kahit pa dating Pangulo. Kaya ninyo yung ginawa po kay Saddam Hussein ng mga judges doon sa Iraq. Hindi umubra yung angas ni Saddam Hussein. Sentensyado siya. Alam na ninyo kung ano yung nangyari. Kasi pag hindi po, mamimihasa, may tutulad sa kanya na mga susunod na leaders na bastos at walang pagrespeto sa institusyon tulad ng Congress. Huwag ninyong hayaan po. So sabi dito sa balita, in a 3-page letter addressed to House Quad Committee Chair Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, Duterte's lawyer Leo Delgra outlined his reasons for not attending the scheduled hearing while acknowledging the committee's legislative authority. Gano'n naman pala. Pero baliktad yung ginagawa ninyo. Duterte expressed concerns that the investigation serves as a political ploy aimed at indicting him for crimes he asserts he did not commit. Anong hindi na-commit po? Napakalinaw po na ang namatay more than 20,000. Kailan ba in our history na may nangyaring ganon sa drug war ng isang administrasyon, ng isang pangulo? Ngayon lang naman nangyari ito sa kanyang panahon. Kasi nga po, yung policy niya, kill, kill, kill. Public knowledge po kasi public pronouncement yung kanyang ginagawa. At inamin niya sa Senado. Kahit pa binabaliktad mga kababayan, wala daw inamin, sabi ni Panilo. Sige paliwanag ni Panilo. Anong walang inamin? Inamin nga, recorded, under oath. Pati yung death squad, itinuro nga pati si Bato. O yan, death squad din yan. Lahat sila. Nilaglag mga kababayan niya yung sarili na at yung mga kasama niya, mga general. Namuti po siya, no? Aros matulala si Bato. Joke man lang niya, joke.
The letter also references statements from Quad Committee co-chairs Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. and Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez suggesting Duterte should be held accountable for willful killing under Section 6 of Republic Act number 9851 which pertains to crimes against humanity. Crimes against humanity man talaga po. Pasok na pasok yung ginawa pong drug war ni Digong. Crimes against international humanitarian law and other serious offenses. Delgra argued that such a statement reflects a lack of impartiality within the committee. Duterte further criticized the committee's methods, claiming it pressured witnesses into making potentially incriminating statements under oath, an action he described as bordering on subornation or inducing perjury. Anong sinasabi ninyong pressure? Buti nga't ganun lang yung ginagawa. Walang EJK. Yung mga victims, kumusta naman po? Hindi lang pressure ang inimpose, kundi tinigok na mismo ni hindi mga kababayan na kadipensa ng kanilang sarili. Buti nga't kayo, binibigyan kayo ng pagkakataon na marinig yung inyong side. O, di ba? Tapos, ina-accuse pa ninyo na hindi patas, hindi fair. Paano hindi naging fair? Ano hindi naging fair po? Yung AGK? Tama? He also noted that he had already testified at the Senate hearing on October 28 where he provided detailed insights into the alleged extrajudicial killings, thus finding no need to appear again before the Quad Committee. The committee's invitation followed testimony from PCSO General Manager Colonel Royina Garma, who alleged a reward system during the drug war that purportedly incentivized drug kills by law enforcement. But anyway, pakinggan natin mga kababayan mamaya kung ano yung magiging desisyon ng Quadcom. Kung hayaan nila ang ganitong pag-iwas pusit mga kababayan ni Digong. Hayaan nilang paglaruan sila ni Digong. Hayaan nilang bastusin yung committee. O mag-issue sila ng contempt order. Iko-contempt nila and later on, ipa-arrest nila si Digong para mag-attend sa Quadcom hearing tulad ng mga ordinary witnesses or resource persons na iniimbita. Sabi nga natin, dito matitest natin ang resolve ng Congress. Pero ang sabi po ni Speaker Martin, hindi sila magbabow down sa pressure at hindi nila hayaan mamayani ang kasamaan. So that statement mga kababayan, ako tingin ko patungkol ito sa mga binibitawang pananalita ni Digong. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye, God bless.